Naalala ko po yung banat na sa Sara Duterte kay Attorney Claire Castro na kuno ay nagdadala siya si Attorney Claire Castro ay nagdadala ng kahihiyan para sa ating bansa. Nakakahiya daw kasi ito daw ay pinag-uusapan, yung mga pahayag daw ni Attorney Claire Castro ay pinag-uusapan sa international community at ipinahihiya daw ni Attorney Castro ang ating bansa. Hindi naman niya masyadong maidetali kung ano yung mga sinasabi ni Attorney Claire Castro na nagdadala ng kahihiyan sa ating bansa. Siguro ang sinasabi kasi ni Sara Duterte against sa kanya yung mga banat ni Attorney Claire, kaya ganon. Natural. Hindi kayo happy. Siyempre, pag hindi pabor sa inyo yung mga balita, pag hindi pabor sa inyo yung sinasabi, ito kasi ang sistema dyan eh. Gumawa kayo ng kabutihan, papabor sa inyo ang tadhana. Yan naman ang totoo. Yan ang totoo. So eto ngayon ang pinakamasaklap na katotohanan na ang nakakahiya ay ang mga Duterte. Na ang nagdadala ng kahihiyan para sa ating bansa ay ang mga Duterte. Si Sara Duterte, si Digong at ang mga nasa paligid nila. Yun ang totoo. Mantakin mo Sa mga newspapers sa ibang bansa, eto, Sara Duterte, a daughter of jailed pro-China leader, announces presidential run. Ang sabi, ang tawag sa kanya ay daughter of jailed pro-China leader. Hindi lang yan. Bukod dyan, meron ding balita na etong si Sara Duterte o yung mga pagwawala ni Sara Duterte, yung banta niya sa nasa Malacanang, banta niya sa First Lady at kay Speaker Romualdez at marami pang kawalang hiyaan. Yan po ay nababalita din sa ibang bansa. So ang totoo niyan, si Sara Duterte at ang pamilya niya ang nagdadala ng kahihiyan para sa Davao. Huwag na nating sabihin para sa ating bansa dahil sa tingin ko, hindi naman mga Filipino itong mga ito eh. Wala kasing Pinoy na ganyan ang kaugalian. Lalo na po yung mga diehard, yung mga nasa paligid natin minsan. Ang lala ng epekto sa kanila ng mga Duterte. Grabe yung sistema ng kaisipan nila na ang hinahangaan ay yung mga negatibo, yung mga gumagawa ng kawalang hiyaan at mga kriminal. Ang saklap.